Dapat pa rin umanong patuloy na makatanggap ng karagdagang benepisyo at pagtataas sa sahod ang mga manggagawa. Itong iginiit ng Trabaho Party List sa kabila ng naitalang pagbaba ng unemployment rate ng Pilipinas nitong Hulyo. Narito ang buong detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Bumaba man ang unemployment rate mula 4.9% noong nakaraang taon na ngayon 4.7%, hindi umano dapat tumigil ang pagsulong sa karagdagang sahod at benepisyo sa mga manggagawa. Giit ni Trabaho Party List spokesperson Attorney Filimon Ray L. Javier, dapat pa rin pagtuunan ng pansin ang pagpapataas ng sahod at paghamdog ng dagdag na benepisyo bilang tugon sa patuloy na panawagan ng mga manggagawa. Ayon sa grupo, magandang ulat man na may trabaho kahit papaano ang mga manggagawa, hindi dapat tumigil dito ang pag-unlad, kundi dapat pang isulong ang mataas na kalidad ng trabaho, disenteng sahod at dagdag na benepisyo. Dagdag pa ni Attorney Javier, dapat pa rin tutukan ang pagkontrol ng inflation at pagpapaganda ng kalidad ng trabaho na kabilang sa mga most urgent national concerns. Kinilala ng Trabaho Party List ang tagumpay ng administrasyon matapos itong makapagdagdag ng halos 1 milyong trabaho sa bansa kumpara noong nakaraang taon, partikular sa sektor ng konstruksyon. Ngunit kahit bumaba ang unemployment, mayroon pa ring 2.38 million na mga Pinoy ang walang hanap buhay noong July 2024, kung saan isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagpasok ng mga bagong graduate sa labor market na hindi agad makahanap ng trabaho. Ito ang dahilan kung bakit isinusulong din ng Trabaho Party List ang paglikha ng isang centralized database na maglalaman ng lahat ng job vacancies mula sa iba't ibang kumpanya sa Pilipinas. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.